Okay, marami po nagtatanong sa akin tungkol sa rabies. Okay, rabies, nakagat ng aso, nakagat ng pusa. Very common question yan. Ang dami ko nakukuha tanong, kaya ito po yung tuturo natin. Ano gagawin ng tao na nakagat, ano gagawin ng magulang, delikado ba yung kagat, nakaka-rabies ba o hindi, tingnan natin. Ang problema po kasi natin sa Pilipinas, meron pa tayong rabies. Sa ibang bansa, bihira lang ang kumakalat na rabies virus. Bihira. Pero sa atin, marami. Ito na nga, naglabas na nga ang DOH dati na pag ang rabies hindi na gamot, hinayaan 100%. Ayan o, nakamamatay. Delikado. At yung Pilipinas nga, hindi natin nakokontrol yung dami ng rabies. Anong mga hayop pwede mag-cause ng rabies? Yung sa atin, most common, aso pa rin. Dog bites pa rin ang pinakamarami. Pangalawa lang yung cat bites. Okay? So, mainly sa aso, pwede rin sa pusa. Saan nila nakukuha? Baka nakagat ng paniki o itong mga ibang hayop, nakagat sila, baka lumalabas yung aso, pusa natin. Paggala ay nakagat ng paniki o ibang mga hayop, kaya nagkaka-rabies. Pero, nagbabago yung ugali ng aso at pusa pag nagkaroon sila ng rabies. Pag wala naman rabies yung aso at pusa, nakagat. So, hindi rabies ang issue natin. Baka tetanus, baka infection lang. Mas takot tayo sa rabies. Ayan. Anong mangyayari? Katulad nito, kinagat sa paa. Ang nangyayari kasi, itong rabies na virus, pagkagat dito, pag pumunta siya sa nerve, yun ang delikado. Pag pumunta sa ugat, tuloy-tuloy yan aakyat sa spinal cord, pupunta sa utak. Parang ngayon. Sa buong mundo, marami na mamatay sa rabies, 59,000. Pero karamihan dito sa Southeast Asia. Asia, Africa, kasama Pilipinas. So, ang rabies, 4 na stage. Merong pagbagong kagat, incubation pa lang, dito maagapan pa natin. Yung virus, bago siya dumikit sa nerves, kailangan maunahan na natin. Maunahan ng bakuna sa rabies, meron din parang immunoglobulin, yung pamatay mismo sa virus, habang bagong kagat pa lang. Dito mahahabol pa natin sa incubation. Pero pag dumikit na sa nerve, dito may sintomas na, stage 2, 3, 4, hindi na natin mahabol. Malabo na. Okay? Mahirapan na. Ayan, nakagat to. So, yan. Pinapakita ko sa inyo, pagkagat ng aso o pusa, mas gusto nga natin yung kagat mas malayo sa utak. Pag nakagat sa leeg, delikado. Kasi pag sa leeg ang kagat ng aso pusa, ang lapit sa nerve, didiretso agad sa utak. Napakabilis. Baka ilang days lang, wala pang 1 week, umabot na sa utak. Pero pag sa paa, kahit papano, malayo-layo pa siya, may chance pa magpabakuna. Okay, pag nakagat, ayan yung dadami muna dito, tuturo ko yung first aid gagawin. Pag pumunta dito sa peripheral nerves, unti-unti aakyat sa spinal cord, unti-unti aakyat sa utak. Kaya yung tao, yung talaga nagwawala, nagsisisigaw, natin hahabulin. Okay? Gaano katagal mula sa incubation bago magkasintomas sa nerves? Depende nga sa layo sa utak. At depende rin sa lalim. Sa lalim ng kagat at kung gaano ka daming rabies virus ang pumasok. Ayan mula sa kagat, pupunta sa muscle, dito sa nerves, diretso sa utak. I'm sure nakakita na kayo ng video na tao na nagkaroon ng rabies. Marami na babalita. Maraming namamatay sa atin. I think hundreds, hindi lang nababalita yung iba. At isa pa palang problema, sa Pilipinas din, bukod sa maraming rabies sa atin, sa aso, sa pusa, 90% ng nakakagat na tao sa Pilipinas ay hindi nagpapabakuna. 90% kahit nakagat sila, hindi sila magpapabakuna.
10% lang magpapabakuna, kaya marami namamatay. Bakit ayaw magpabakuna? Usually, bata ang tinatamaan. Baka hindi sinabi nung bata sa magulang. O baka walang pera. Yan naman ang issue talaga. Walang pera, mahal yung... I think may libre sa PhilHealth, baka 1 or 2 na shots. Pero alam ko, walang kompletong libre. Mahirap makahanap ng libre. Gagastos pa ng libo-libo yung magulang. Kaya madalas, binabaliwala na lang. Pag umabot na sa sintomas ang rabies, ay delikado na. Ibig sabihin, lumampas na siya sa incubation. Pag nilagnat na, actually, mahirap na habulin. Pero pipilitin pa rin natin habulin. Ibig sabihin, na-delay Pag nakagat ka ng linggo, kunwari linggo ka nakagat Sunday, dapat pag Sunday ka nakagat, mga Monday, Tuesday, Wednesday, pinakamatagal, 3 araw lang, inumpisahan mo na yung bakuna, tapos yung immunoglobulin, nasaksakan na agad. Kailangan within 3 days. At most siguro 1 week. Pinakamatagal siguro na hintay 1 week. Kasi kumakalat na yung virus Pag dumikit na nga sa nerves, ayan na, nilagnat na, nag-headache na, sinisipon na, palala na ng palala. Pag malapit na sa utak, dito sa tiyan muna, nagtatae. Pero pag lumapit na sa utak, yan, magwawala na. Mag-hallucinate na. Takot na sa ilaw. Takot na sa tubig. Nagka-cramps na, naninigas na. So, nakakatakot. Tapos pag umakyat yung rabies virus, yung tao mismo magkakaroon din ng rabies sa laway niya. Kaya pag yung tao ay kumagat, pwede rin niya mapasa yung rabies. Kaya nga yung mga pasyente tinatali nga diba? So yan, habang bagong kagat, bago lagnatin, dito pa lang, within 1 week pinaka-safe. Within 1 week. Ayan Hindi mo kasi alam gaano katagal ang time nyo para magpabakuna at mabigyan ng immunoglobulin Usually 1 week dapat within 1 week. Pero yung iba, meron mga 3 weeks, lalo na kung konti lang yung kagat. So baka aabot pa kahit 3 weeks. Pero hindi mahirap sa palaran Dapat maaga talaga. Tapos, pag hindi na bakunahan, hinayaan, pwedeng lumabas yung sintomas within a few months. Hindi mo masabi. Minsan, mabagal yung galaw. Within a year, nakagat, doon pa lang lalabas yung rabies. So, pinakamaganda magpabakuna. Ito po importante. Category 1, Category 2, Category 3. Ito yung lagi tinatanong. Pakinggan nyo maigi. Number 1, pag Category 1 lang ang connection mo dun sa aso, kadalasan aso 99%, safe to. Ano yung safe? Yung aso, dumikit lang sa'yo, dinidilaan lang yung kamay mo, pero yung balat mo hindi nasugat. Wala kang karas. So, baka naglalaro lang, okay lang yung walang karas. So, pag stage 1, walang karas, hugas lang, no need for bakuna. Pag stage 2, category 2, may scratch ka na. Nakaras ka na ng nakaras ka na, sabihin yung balat nakaras. Wala ka nakikitang dugo, pero alam mo nakaras ka na. Pag nakaras ka na, pero hindi dumugo, category 2 risk, hugas ng sugat at bakuna. Pwedeng bakuna alone. Yung bakuna kasi medyo matagal pa bago gumawa ng panlaban yung katawan natin. Pag category 3, karamihan ng kagat sa ating category 3, may sugat at may dugo. Sabihin malalim. Nasira talaga. Baka talagang lumubog sa balat, may dugo, talagang pwedeng pumasok yung virus sa loob ng balat natin. Pag ganito ang category 3, walang choice. Bakuna agad-agad within 3 days, within 1 week, mas maganda within 3 days. Tapos may dagdag pang injection, rabies immunoglobulin. Kung kagat sa paa, nilalagyan ng immunoglobulin paligid doon. Ikwento ko na rin yung hugas.
dapat pag nakagat kayo ng aso o pusa, talagang papaduguin ba? Okay lang, okay naman, ipadugo. Tapos, hugasan agad ng sabon. Sabunin ng sabunin ng sabunin. Hayaan mo pumangit. Yung iba ngang may sugat, hindi na nga tinatahi. Gusto nila lumabas yung rabies. So, sabunin ng sabunin, 10-15 minutes para malabas yung pumasok na rabies virus. Tapos noon, 10 to 15 minutes, lagyan ng betadine, povidone iodine. Povidone iodine, ibabad yung sugat, pilitin mapatay yung rabies virus doon. Pero syempre, may nakapasok, pupunta kayo sa Animal Bite Center, yun lang, kailangan most likely magbabayad, baka ilang libo. Bibigyan kayo ng rabies immunoglobulin, injection doon sa sugat, tapos may bakuna pa. Tapos yung bakuna, hindi lang isang beses. Usually 4 times or 5 times. Sa loob na isang buwan, balik-balik kayo. Alam nyo na naman yan eh. Kaya lang ay mga kababayan natin, 10% lang nagpapabakuna kasi nga walang pera. Yun ang main reason. Ayan o. Category 2, Category 3, walang choice. Ayan o. Vaccine tsaka immunoglobulin. Doble. Para ma-protect. Ito yung dose eh. Iba-iba yung mga dose pero normally, pag pumunta ka sa center, usually Animal Bite Center, sa pagdating mo, isang injection, pangatlong araw, babalik ulit, injection, pang 7 araw, babalik, pang 14 days, babalik, pang 21 days. So ito, 5 shots. Kailangan kompletuhin. Pero kung exposed ka sa mga hayop, takot ka, pwede naman maaga magpabakuna. Diba? Meron din ganon. Bukod sa bakuna, yun talaga pinakamahalaga, tsaka yung immunoglobulin, kasi mas mabilis yun yung immunoglobulin. Agad-agad niya mapapatay. Tapos, after napatay niya, yung vaccine, gagawa ng antibody, yung katawan mo na lalaban doon. Yung sugat mismo, pwede rin bigyan ng antibiotic. Diba? May sugat bacteria naman to, iba namang kalaban. So, yung sugat, usually binibigay, co-amoxiclav. Co-amoxiclav na antibiotic, mga 7 days. 7 days, para lang sa sugat, para sa nana. Pero itong antibiotic, hindi siya gamot sa rabies. Okay, mas takot tayo doon sa rabies. Ayan kumakalat. Ito yung mga hayop. Binabantayan yung aso o pusa. Kung sino kumagat, siyempre, titingnan natin, may rabies ba yung aso o yung pusa. Paano malalaman kung may rabies yung aso o pusa? Ito pala, yung hugas tinuro ko na sa inyo, 15 minutes, hugas ng hugas. Ayan lagyan ng povidone iodine, tinuro ko na sa inyo. Rabies vaccine. Yan, Pag lumampas na kasi talaga, pumunta na sa nerves, mahirap na habulin, parang dumidikit na siya. Lalo na pag pumunta na sa utak, yun ay mga sintomas. Nagwawala na. Actually, ang shortcut talaga, yung aso, yung pusa, dapat babakunahan. Yun ang mas mura. Kasi kung may anti-rabies na yung aso, hindi na siya tatamaan ng rabies. Hindi na tayo matatamaan. Kaya lang, bihira lang naman nagpapa-rabies vaccine sa aso. Siguro nagtitipid din. Pero ito mas mura. Mas mura to. Diba? So yan ang dapat. Actually, may batas tayo. Ang magbabayad ng rabies vaccine, yung may-ari ng aso. Kaya lang baka hindi naman mangyari yon. So, paano natin malalaman kung yung aso, ito na, may rabies? Siyempre, babantayan mo 10 days. 10 days, kung may rabies siya, dapat nagwawala yung aso, naglalaway. Dati, mabait naman yung aso o yung pusa. Ngayon, aggressive, biglang nangangagat. So, bakit? Baka nakagat siya ng panic nagkaroon siya ng rabies. Diba? Ayan So, pero pag 10 days yung aso, okay pa rin, wala naman siyang problema, naglalaro lang. So, baka wala siyang rabies. Pero, kahit tingin natin mabait yung aso, mukhang safe naman, syempre, para sigurado, di ba? Di pa-vaccine na lang para sure. Di ba? Mahirap na sabihin na wala Ayan So, yung aso naglalaway, aggressive, hindi naman dati aggressive, iba yung ungol niya, may ibang sound Napaparalyze, nagwawala, very sensitive, nagwawala.
Pag sa pusa naman, ganon din, naglalaway, nagtatago daw yung pusa. Yan, no, rabid cat, so mahilig magtago, ayaw na makipag-usap, irritable, laging parang pagod. Pero mas common sa aso. So, paano natin papababain yung risk? Dapat bakunado yung hayop, yung aso bakunado dapat. Second, pag yung ugali ng aso pusa ay okay pa rin. Baka ikaw umaway sa kanya, inaway mo siya, kaya ka kinagat, di ba? Pero yung nananahimik ka lang siya, sumugod sa iyo, ibang usapan yun, baka may rabies siya. 10 days inobserbahan, okay pa rin yung aso pusa, so parang most likely low. Lugar na low rabies prevalence, wala, sa Pilipinas marami tayo. Severity, gano'ng kalalim yung kagat, gusto mo mababaw lang. Time, dapat nga within a week or within 3 days. Okay? So, sana po nakatulong itong video natin. Wala tayong choice sa mga nagtatanong. Punta sa Animal Bite Center. Alam ko magastos. Wala tayong choice. Para at least protektado na. Kadalasan pala bata ang nakakagat. Siguro bata mas hindi maingat, mas hindi makatakbo. So, wala tayong choice, papabakuna yung bata. After that, pag nabakunahan na, actually safe na siya for several years. Kahit makagat siya ulit, medyo safe na rin siya. Sana po nakatulong to. Ingat tayo palagi sa rabies. Delikado po to.